Containment measures ng PhilHealth ipinatupad matapos ang ransomware attack. Yan ang ating tatalakayin kasama si Health Finance Policy Senior Vice President Dr. Israel Francis Vargas mula sa PhilHealth. Nako, Doc Ish, it's been a while. Magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes, magandang tanghali niya and magandang tanghali rin po kay Asset. Doc Ish, base po sa inyong investigasyon, ano-ano po yung mga affected systems at operations ng PhilHealth website matapos po ang Medusa ransomware attack na ito? According to our initial investigation, there were around 72 workstations that were affected. And dun pong ating mga system na naapektuhan is of course our website, our e-claim system, our member portal, and our collection system. But Ninya, we deemed it necessary to shut down all our systems first to make sure that we would be able to see the extent of the information security incident and of course to reconfigure our system. So sir, kung naka-shutdown yung ibang system, ilang porsyento po ang apektado at saka kailan po kaya may babalik sa normal ang operasyon ng PhilHealth website? Well, Asset, sa ngayon po ay talagang we shifted to manual operations simula po noong Biyernes hanggang ngayon. But we are expecting that by today or until tomorrow ay may up na po namin ang ilan sa mga sistema na ito at muling magamit natin. Sa inyo pong pakikipagtulungan sa DICT, ano po ba itong Medusa ransomware at paano ang naging epekto nito sa system ng PhilHealth? Well, actually yun daw pong Medusa, in history is around 2019 pa na umaatake dito nga po sa ating mga computers and all. At ito po ay isang international syndicate na virus attack nga po. So hindi lang sa Pilipinas lang nangyayari. So ang nangyayari po nito is they are getting the data at ito po ay ini-encrypt nila at pagkatapos po noon sila ay hihingi ng ransom demand para po ma-decrypt yung data at magamit muli. So sa ngayon po ay ganun po yung pangyayari, ganun po yung on how a ransomware this Medusa incident na nangyayari. So, pero ang magandang balita po nito, ASEC, is according to our initial investigation, ay wala naman pong leak with regard to personal information and walang na-compromise na medical information ng ating mga miyembro sa ating unang pagsisiyasat at pag-iimbestiga. Doc Ish, ano po yung katotohanan sa di umano'y ransom demand na hinihingi ng mga hacker upang maibalik sa PhilHealth ang access sa website nito? At magkano po ang ransom demand na ito? Well, it's part of their process. Ganun nga po, ini-encrypt nila yung data tapos hihingi sila ng ransom demand para po ma-decrypt uli yung data. So far po, wala namang direct demand or ransom demand pa sa PhilHealth. Pero ang bali-balita po ay meron ng dinidemanda sila na around 300,000 or halagang around 17 million pesos. So hindi nyo po pa ma-confirm itong ransom demand po na ito. Saan po nanggaling yung $300,000 na ransom? Well, dun po, ganyan po yung kanilang technique. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Talaga pong sila ay nag-demand for ransom para po kung meron po sila mga data na nakuha ay maibalik po or ibabalik. Pero syempre, hindi rin po natin sigurado kung talagang ibabalik nila or may ibabalik pa. But of course, following the government's policy po, ay tayo ay hindi magbabayad at any time na meron pong ransom demand. Doc, ano naman po ang ginagawang hakbang ngayon ng PhilHealth matapos ang hacking incident? Nung pong nalaman natin ito, nung pong Friday, ay kaagad-agad din po natin itong inireport sa DICT
And since then po ay nakikipag-coordinate tayo in every step of the way in containing this incident and reconfiguring our system. So sa ngayon po ay patuloy po ang investigasyon. Kasama na pa rin po natin ang National Privacy Commission at ang cybercrime units po ng PNP and NBI. Actually, ngayon na pong araw na ito ay may hearing na nangyayari together with the National Privacy Commission to see and to check on what really happened dito po sa pangyayari na ito. Sir, meron po ba kayong lead kung saan nagmula at kung paano napasok ng ransomware ang sistema ng PhilHealth? Well, sa hanggang ngayon po ay tinitingnan natin at yun nga po ang gustong maimbestigahan ng ating mga ahensya kung paano po napasok or kung paano po naka-penetrate ang virus na yan sa ating sistema. And kapag meron na po tayong resulta, we will inform po the public. Okay, so hindi pa po natin matiyak sa ngayon, Doc Ish, kung paano tayo na-hack ng Medusa ransomware na ito. Yes po. Although may sinasabi po ang DICT na ang mga inaatake nito is yung parang remote RDPs or remote something. Hindi ko lang po maano dahil hindi po ako techie. So, chine-check po natin kung ganun din po ang naging epekto sa atin. Okay, Doc Ish, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media. Mula po ito kay Jason Rubrico ng SMNI News. Ang kanyang tanong, as the investigation is ongoing, ikino-consider ba ng PhilHealth ang pag-review sa access ng mga empleyado sa digital assets ng PhilHealth, lalo na ang mga nagdadala raw ng personal devices sa tanggapan at yung mga nasa work from home? Isa ba ito sa mga hakbang na inirekomenda ng DICT? Yes, we are covering po all our efforts are towards reconfiguring our system and making sure that we have enough controls and we have enough tools to monitor po na masigurado na hindi muling mangyayari itong mga ito. Kasama na po dyan ang pagre-review ng mga access na ibinibigay po natin sa ating mga empleyado kasi dun po sa nakita natin in our initial investigation ay meron pong mga computers ang ating mga empleyado na siyang napasukan or na-infect din po nitong tinatawag na virus na attack na ito. So, kailangan din po natin ng mga control measures with regard to the access and use of our employees. Doc Ish, may tanong naman po mula sa GMA News Desk. Kumusta ang naging pulong with National Privacy Commission ngayong araw? Ongoing pa po, ma'am. At ini-interview po ang lahat ng mga involved. We have our Information Technology Department. We have our Information Security Department. We have our Data Protocol Officer na sa ngayon po ay kausap ng ating National Privacy Commission. Ano naman po ang mga hakbang ng PhilHealth sa mga apektadong miyembro na gumagamit ngayon ng PhilHealth sa mga ospital? Ano po ang magiging arrangement ng mga healthcare facilities hinggil dito? Kasi 'di ba, kung sinasabi niyo po na baka na-compromise yung records ninyo, paano naman po ba ninyo i-address? Kayo po ba ay magdadagdag ng mga tao dahil sinabi niyo kayo po ay nagma-manual operations ngayon? Opo, bale, when we shut down po our systems, we shifted to manual operations. Nagpalabas na rin po tayo ng mga advisories and instructions para po sa ating mga stakeholders, katulad po halimbawa, kung ang mga miyembro po ay gagamit ng PhilHealth sa mga ospital or pagamutan, ay kinakailangan po nilang magdala ng pong kopya ng kanilang PhilHealth ID or kopya ng kanilang member data record para po siyang pagkikilanlan ng mga ospital kasi nga po hindi siya pwedeng ma-check online. Kung halimbawa naman po may mga plano na magbayad ng premium contribution sa mga employers or members, dahil wala po tayong online facility ngayon, ay pwede pa rin po sa PhilHealth offices through over-the-counter. So meron pa rin po, patuloy pa rin naman po ang operasyon ng PhilHealth
at isinisigurado po natin at ina-assure natin ng ating mga membro na lahat po sila ay makakakuha pa rin ng benepisyo sa PhilHealth. Follow-up lang, may follow-up lang ako kay sir. Yung pong sinasabi ninyo na manual operations, kung dati ay ilang minuto lang ay nagagawa yung mga kailangang tapusin pag nag-file ng kanilang PhilHealth benefits. Ngayon po, ilang minuto, ilang oras yung kailangan ilaan ng isang nagkakaroon ng transaksyon sa PhilHealth? Well, technically po ay hindi ko po masasabi kung gaano katagal, but it will take some time, of course, because dati nga po ay meron tayong system na ginagamit, ngayon ay magiging manual po siya. But what I am saying now is that we are trying very hard na maibalik na po natin itong ating systems, and actually ngayon po ay nasa testing stage po kami para po masigurado na maayos na muli ang ating mga system, and hopefully maibalik na po natin siya today or tomorrow. Doc Ish, kung ako po ngayon na ospital, let's say I'm a patient o ngayon ako ay naka-confine sa ospital at nakalimutan ko yung PhilHealth ID ko at kunyari hindi ko rin maalala, lalo na po yung mga senior citizen, Doc Ish, no? Hindi naman nila maalala yung kanilang PhilHealth number. Ano po ang kailangan nilang gawin? Or pwede nila sigurong ibilin sa kanilang mga kamag-anak para po ay maayos na ma-facilitate yung kanilang PhilHealth? Opo. Well, unang-una po, mahalaga nga po sana na maipakita yung ating ID or yung pong kopya ng member data record. Kung hindi naman po, makikipag-ugnayan po sila sa aming opisina para po mabigyan po natin itong mga kinakailangan dokumento. So it's really very important na meron kang ID o meron ka nung MDR form na yan, no, Doc Ish? Yes. Opo, tama po kayo doon. Yan po ay ini-issue natin sa mga miyembro kapag sila po ay nagpaparegister sa atin. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan na mabiktima ng mga cybercriminal na ito. Opo, maraming salamat sa pagkakataon niya. No? Gusto ko lang pong i-assure ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga miyembro ng PhilHealth, na patuloy po ninyong makukuha ang benepisyo ng PhilHealth kung inyong kakailanganin. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa pangyayaring ito at ngayon po ay patuloy pa rin naman po ang operations ng PhilHealth, dangan nga lamang po na tayo ay manual. Sa mga susunod pong araw ay pinapangako po natin na maibabalik na natin ang ating sistema. Kung meron po kayong mga alam pa na katiwalian na mangyayari or gagawin ng mga tao sa PhilHealth, ng mga stakeholders or even empleyado, ito po ipaalam ninyo sa amin upang magawa natin agad ang solusyon. Maraming salamat at magandang tanghali po sa atin lahat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga ibinahagi ninyong impormasyon. Health Finance Policy Sector Senior Vice President, Dr. Israel Francis Pargas, mula sa PhilHealth.